Welcome to Adventures in Poland. Welcome to Adventures. This is Adventures with Oli Castillo. Oli Castillo. Lights, camera, action! Dzień dobry, today lilinawin natin ang madalas na nangyayari kapag pumasok sa Poland gamit ang student visa. Tumigil sa pag-aaral, nagtrabaho na lang, then umalis papuntang ibang EU country hanggang mag-expired ang visa. Ano ang pwedeng maging problema nito ngayon at sa future? At ano ang tamang paraan para ayusin? At ang good news para sa mga tutuloy talaga sa pag-aaral, legal na part-time work, posibleng tax refund at student to working visa pagkatapos magtapos sa pag-aaral. Ang student visa at ang student residence card ay para sa pag-aaral. Habang full-time student ka at active ang enrollment mo, pwede kang magtrabaho ng legal sa Poland ng part-time kahit walang work permit. Basta valid ang student residence mo at talagang nag-aaral ka. Kapag tumigil ka sa pag-aaral, nawawala ang student privilege. Ibig sabihin, kung gusto mong magtrabaho kahit hindi ka na estudyante, kailangan mong palitan ang dahilan ng pananatili mula student visa to working visa at ayusin ang documents sa trabaho kasama ang kontrata sa employer, insurance, at work permit. At pagkatapos ay mag-apply ng TRC for work. Dito madalas sumasablay ang iba. May mga tumitigil sa pag-aaral at nagpapatuloy sa trabaho na parang student pa rin. At may mga hindi nakapagpapasa ng documents sa tamang oras. Kapag ganyan, pwedeng tingnan ng immigration bilang maling gamit ng visa at illegal work. Ang epekto nito ay hindi lang ngayon. Makikita ito sa future applications mo kapag nag-apply ka ulit ng visa or TRC. Titingnan ang immigration history mo. Kung may overstay, may butas sa legal na pananatili o may sinyales ng illegal work, aasahang mas mahigpit ang pagsusuri at posibleng mas mahaba ang proseso o ma-refuse ang application. Mas risky pa kapag lumipat ka ng ibang EU country para magtrabaho gamit ang Polish visa kahit expired na ang Polish visa. Kahit nag-iisang Schengen zone, hindi lumilipat ang karapatan mong magtrabaho. Ang visa or residence na galing Poland ay para sa Poland lang. Kung nagtagal ka sa ibang bansa na walang residence o nagtrabaho ka ng walang permit, pasok ito sa illegal stay at illegal work. Pwede kang magka-fine, magkaroon ng record at sa pinakamasama, magkaroon ng entry ban sa Schengen. Kapag bumalik ka sa Poland para mag-apply ulit, lalabas ang record na ito at magkakaroon na ng duda sa application mo. Kung nasa Poland ka pa at valid pa ang hawak mong visa or residence, ang tamang hakbang ay kumilos agad bago mag-expire. Humanap ng legit na employer na handang pumirma ng kontrata at mag-ayos ng work permit kung kailangan. Pagkatapos ay mag-file ng TRC for work. Kapag na-submit mo ito on time, legal ang pananatili mo habang pending ang desisyon. Pero malinaw kung gusto mong magtrabaho habang naghihintay, dapat may pahintulot ka talaga sa trabaho. Halimbawa, active work permit o ibang dokumentong nagpapahintulot ang pending TRC at kung wala kang permit ay hindi sapat para legal na magtrabaho dahil hindi ka sakop ng student rules. Kung nasa ibang EU country ka na at expired na ang student visa, ang pinakaligtas at pinakamalinis sa karamihan ng kaso ay kusang umuwi muna sa Pilipinas. Maghanap ng employer sa Poland na may malinaw na kontrata, insurance at tirahan at mag-apply ulit ng tamang working visa papasok ng Poland. Sa immigration, mas convincing ang ganitong reset kaysa maghanap ng shortcut habang wala kang legal na dokumento sa ibang bansa. Oo, mas matrabaho at may gastos pero mas ligtas ito sa long term kaysa sumugal sa illegal stay na may kasamang entry ban risk. Ngayon, para sa mga tutuloy talaga sa pag-aaral, ito ang good news. Bilang full-time student na may valid student residence, legal kang pwedeng mag-part-time kahit walang work permit. Basta active ang enrollment. Dahil part-time ang kita,
kadalasan mas mababa ang buwis at sa year-end settlement ay may posibilidad na makatanggap ng tax refund. Lalo na kung mababa ang total taxable income mo or kung under 26 years old ka at pasok sa zero PIT allowance. At pagkatapos mong makagraduate sa university sa Poland, pwede ka nang mag-apply ng TRC for work. Ibig sabihin, kung itutuloy mo ang studies mo, may legal na kita habang nag-aaral, may chance sa tax refund, at may legal way para ma-convert ang student visa mo sa working visa. Always be vigilant and do your research. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. I am your Filipino vlogger here in Poland, Pinoy in Poland with Oli. Bringing you informative videos at laging nagpapaalala, ang sikreto ng pag-asenso ay nagsisimula sa isang pangarap at pagsisikap. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Thank you and see you in the next video.